Kumusta kaibigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryosidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan. Ang hugis ng lupa, ang tahanan ng tao. Pag-unawa sa epekto ng pisikal na katangian ng Timog Silangang Asya sa pamumuhay. Ang Timog Silangang Asya, isang rehiyon na kilala sa kanyang makulay na kultura, masaganang kasaysayan, at magagandang tanawin, ay hinuhubog din ng kanyang natatanging pisikal na katangian. Mula sa matatayog na kabundukan, malalawak na kapatagan, hanggang sa mga kapuluan, na napapaligiran ng malawak na karagatan, ang heograpiya ng rehiyon, ay may malalim, at hindi matatawarang epekto, sa pamumuhay ng mga tao nito. Paano nga ba naiimpluwensyahan ng mga bundok, ilog, kagubatan, at dagat, ang paraan ng pamumuhay, kabuhayan, kultura, at maging ang mga pakikipag-ugnayan ng mga mamamayan, sa Timog Silangang Asya? Sa aralin na ito, ating susuriin kung paano ang mga katangiang pisikal ng rehiyon, ay nagiging pundasyon ng kanilang mga tradisyon, nagdidikta ng kanilang mga gawain, at humuhubog sa kanilang pagkakakilanlan. Halina, at tuklasin natin ang masalimuot ngunit kamangha-manghang ugnayan, sa pagitan ng lupa at ng mga taong naninirahan dito. Ang estrategikong lokasyon ng Timog Silangang Asya. Isang rehiyon sa pagitan ng mga dakilang kapangyarihan. Ang Timog Silangang Asya, ay isang rehiyon na may natatanging geographical na lokasyon, na nagbigay daan sa kanyang mayamang kasaysayan, kultura, at pag-unlad. Ang pagiging sentro nito sa pagitan ng dalawang malalaking sibilisasyon, at ang pagiging napapaligiran ng malalawak na karagatan at dagat, ay nagbigay ng kakaibang katangian sa rehiyong ito. Pagitan ng India at China. Ang Timog Silangang Asya ay matatagpuan sa isang estrategikong posisyon, sa pagitan ng dalawang makapangyarihang bansa sa Asya. Ang India sa kanluran, at ang China sa hilaga. Ang lokasyon na ito, ay nagkaroon ng malaking impluwensya sa rehiyon sa maraming paraan. Kultural na pagpapalitan. Sa paglipas ng mga siglo, ang Timog Silangang Asya ay naging daanan ng mga ideya, relihiyon, sining, at mga sistema ng pagsulat mula sa India at China. Ito ang dahilan kung bakit maraming kultura sa Timog Silangang Asya, ang nagtataglay ng mga impluwensya, mula sa dalawang dakilang sibilisasyong ito. Kalakalan. Ang lokasyon nito ay naging mahalaga sa mga ruta ng kalakalan, sa pagitan ng silangan at kanluran. Ang mga daungan sa Timog Silangang Asya, ay naging sentro ng palitan ng mga produkto, na nagpayaman sa ekonomiya, at nagpalaganap ng iba't ibang kultura. Politikal na impluwensya. Ang pagiging malapit nito sa dalawang malalaking kapangyarihan, ay nagdulot din ng mga hamon at oportunidad sa politika. Madalas na naging bahagi ang rehiyon ng mga alyansa, tunggalian, at impluwensya ng India at China. Pagkakahati sa mainland at insular Southeast Asia. Ang Timog Silangang Asya, ay karaniwang hinahati sa dalawang pangunahing bahagi. Mainland Southeast Asia. Ito ang bahagi ng rehiyon na konektado sa kontinente ng Asya. Kabilang dito ang mga bansang tulad ng Myanmar, Thailand, Laos, Cambodia, at Vietnam. Ang mga rehiyong ito ay kadalasang may malalaking ilog tulad ng Mekong River, na naging mahalaga sa agrikultura at transportasyon. Insular Southeast Asia. Ito naman ang mga kapuluan na napapaligiran ng dagat. Kabilang dito ang mga bansang tulad ng Pilipinas, Indonesia, Malaysia, Singapore, Brunei, at Timor-Leste. Ang heograpiya nito ay binubuo ng libu-libong isla, na nagbigay daan sa pagkakaroon ng iba't ibang kultura at wika, ngunit nagbigay din ng hamon sa komunikasyon at pagkakaisa. Napapaligiran ng karagatan at dagat. Ang pagiging isang rehiyong napapaligiran ng malalawak na karagatan at dagat, ay nagbigay ng mga sumusunod na katangian sa Timog Silangang Asya.
Maritimong kultura. Marami sa mga bansa sa rehiyon, lalo na sa insular Southeast Asia, ay may malakas na kultura na nakasentro sa dagat. Ang pangingisda, paglalayag, at kalakalan sa dagat, ay naging mahalagang bahagi ng kanilang kabuhayan at pamumuhay. Pagiging bukas sa pandaigdigang kalakalan. Ang mga baybayin at daungan ng rehiyon, ay naging mahalaga sa pandaigdigang kalakalan, na nagpadali sa pagpapalitan ng mga produkto at ideya, sa iba't ibang panig ng mundo. Klima at likas na yaman. Ang lokasyon nito malapit sa Ecuador, at ang pagiging napapaligiran ng tubig, ay nagbibigay ng tropikal na klima na angkop para sa agrikultura, ngunit nagdudulot din ng mga hamon tulad ng mga bagyo at pagbaha. Ang mga dagat at karagatan, ay pinagmumulan din ng maraming likas na yaman. Sa kabuuan, ang lokasyon ng Timog Silangang Asya, ay hindi lamang isang simpleng geographical na katotohanan. Ito ay isang mahalagang salik na humubog sa kasaysayan, kultura, ekonomiya, at pamumuhay ng mga tao sa rehiyong ito. Isang paglalakbay sa puso ng Timog Silangang Asya. Kilalanin ang mga bansa nito. Narito ang mga bansang bumubuo sa Timog Silangang Asya, na nahahati sa dalawang pangunahing grupo, ang mainland at insular Southeast Asia. Mainland Southeast Asia. Myanmar. Kilala sa kanyang mga gintong pagoda, malawak na lupain, at ang ilog Irrawaddy. Ito ay isang bansang may malalim na tradisyong Budista. Thailand. Kilala bilang Land of Smiles, tanyag ito sa kanyang mga magagandang templo, masasarap na pagkain, at magiliw na mga tao. Ito ay isang monarkiya na may mahabang kasaysayan. Laos. Isang bansang walang baybayin sa gitna ng mainland Southeast Asia, kilala ito sa kanyang tahimik na pamumuhay, magagandang Buddhist temples, at ang ilog Mekong. Cambodia. Tahanan ng sikat na Angkor Wat, ang Cambodia ay mayaman sa kasaysayan at kultura, bagamat dumaan din sa mahihirap na panahon. Vietnam. Isang bansang may mahabang baybayin, kilala sa kanyang dramatikong kasaysayan, nakamamanghang tanawin tulad ng Halong Bay, at masasarap na lutuin. Singapore. Isang maliit ngunit napakaunlad na isla lungsod-estado, kilala bilang sentro ng pananalapi at kalakalan sa rehiyon. Ito ay isang melting pot ng iba't ibang kultura. Insular Southeast Asia. Pilipinas. Isang kapuluan na binubuo ng mahigit 7,000 isla, kilala sa kanyang magagandang dalampasigan, mayamang kultura, at masisipag na mamamayan. Indonesia. Ang pinakamalaking arkipelago sa mundo, binubuo ng libu-libong isla, at tahanan ng napakaraming etnikong grupo at wika. Kilala ito sa kanyang biodiversity at mayamang kultura. Brunei. Isang maliit ngunit napakaunlad na isla lungsod, kilala sa kanyang yaman mula sa langis at natural na gas, at ang kanyang konserbatibong pamumuhay. Timor-Leste. Ang pinakabagong bansa sa Timog Silangang Asya, na nakipaglaban para sa kalayaan nito. Ito ay nasa silangang bahagi ng isla ng Timor. Malaysia. Ang Malaysia ay isang natatanging kaso, dahil ito ay nahahati sa dalawang bahagi. Kanlurang Malaysia, na matatagpuan sa mainland, konektado sa Thailand at Singapore, at ang silangang Malaysia, na matatagpuan sa isla ng Borneo, kasama ang Indonesia at Brunei. Dahil dito, ang Malaysia ay nagtataglay ng mga katangian ng parehong mainland at insular na rehiyon, na nagbibigay dito ng kakaibang kultural at geographical na pagkakakilanlan. Ang rehiyong ito ay may tropical na klima, na binubuo ng iba't ibang uri ng lupain, tulad ng mga kagubatan, bulkan, at mga isla. Ang bawat isa sa mga bansang ito, ay nag-aambag sa natatanging tapiserya ng kultura, kasaysayan, at ekonomiya, na bumubuo sa rehiyon ng Timog Silangang Asya. Ang kanilang pagkakaiba-iba, ang siyang nagpapaganda at nagpapayaman sa rehiyong ito. Ang lupa at tubig, na humuhubog sa Timog Silangang Asya. Isang pagtanaw sa mga katangiang pisikal nito. Ang Timog Silangang Asya, ay isang rehiyon na may napakagandang pagkakaiba-iba ng mga katangiang pisikal. Mula sa matatayog na kabundukan, hanggang sa malalawak na karagatan,
Ang mga ito ay hindi lamang nagbibigay ng nakamamanghang tanawin, kundi malaki rin ang epekto sa pamumuhay, kabuhayan, at kultura ng mga tao dito. Halina, at ating himayin ang mga pangunahing katangiang pisikal ng rehiyong ito. Mga pangunahing katangiang pisikal ng Timog Silangang Asya. Kabundukan. Maraming bahagi ng Timog Silangang Asya, lalo na sa mainland, ang natatabunan ng mga kabundukan. Ang mga ito ay nagsisilbing natural na hangganan sa pagitan ng mga bansa at mga rehiyon, na nakakaapekto sa migrasyon at kalakalan. Ang mga kabundukan ay tahanan din ng iba't ibang mga pangkat etniko, at nagbibigay ng likas na yaman, tulad ng mga mineral at kahoy. Kapatagan. Ang mga kapatagan, lalo na ang mga nasa baybayin at mga lambak ng malalaking ilog, ay ang pinakamahalagang sentro ng agrikultura sa rehiyon. Dito matatagpuan ang malalawak na taniman ng palay, ang pangunahing pagkain ng maraming bansa sa Timog Silangang Asya. Ang mga kapatagan ay nagbibigay daan din para sa pagtatayo ng mga lungsod at infrastruktura. Mga ilog at lambak. Ang mga malalaking ilog tulad ng Mekong, Irrawaddy, at Pasig, ay may mahalagang papel sa buhay ng mga tao, sa Timog Silangang Asya. Agrikultura. Ang mga lambak ng ilog, ay nagbibigay ng matabang lupa na mainam para sa pagsasaka, lalo na sa pagtatanim ng palay. Ang patubig mula sa mga ilog, ay kritikal para sa agrikultura. Transportasyon. Sa maraming lugar, lalo na sa mainland, ang mga ilog ay nagsisilbing pangunahing daanan, para sa transportasyon ng mga tao at produkto. Pinagkukunan ng kabuhayan. Ang mga ilog ay pinagmumulan din ng isda, at iba pang yamang tubig, na kabuhayan ng maraming komunidad. Mga bulkan. Ang ilang bahagi ng Timog Silangang Asya, partikular sa Insular Southeast Asia tulad ng Pilipinas at Indonesia, ay bahagi ng tinatawag na Ring of Fire. Dahil dito, maraming bulkan ang matatagpuan sa rehiyon. Bagamat mapanganib ang mga ito kapag sumasabog, ang mga bulkan ay nag-iiwan din ng matatabang lupa, na mainam para sa agrikultura. Ang mga geothermal energy na nagmumula sa mga bulkan, ay ginagamit na rin bilang alternatibong enerhiya. Karagatan at dagat. Ang Timog Silangang Asya, ay napapaligiran ng malalawak na karagatan at dagat, kabilang ang South China Sea, Indian Ocean, at Pacific Ocean. Kabuhayan. Ang mga dagat at karagatan ay pangunahing pinagkukunan ng isda at iba pang lamang dagat, na mahalaga sa ekonomiya at dieta ng maraming bansa. Kalakalan. Ang mga baybayin at daungan, ay naging sentro ng pandaigdigang kalakalan, na nagpapadali sa pagpapalitan ng mga produkto at kultura. Klima. Ang malalaking anyong tubig na ito, ay may malaking epekto sa klima ng rehiyon, na nagdudulot ng halumigmig, at nakaka-impluwensya sa mga pattern ng ulan. Klima. Ang Timog Silangang Asya, ay matatagpuan sa rehiyong tropical, kaya naman ang klima nito, ay karaniwang mainit at mahalumigmig sa buong taon. May dalawang pangunahing uri ng klima na umiiral. Tropical Rainforest Climate. Ito ay nararanasan sa mga lugar na malapit sa Ecuador, kung saan mataas ang temperatura at pag-ulan sa buong taon. Ito ay nagbibigay daan sa paglago ng malalago at makakapal na kagubatan. Tropical Monsoon Climate. Ito naman ay nararanasan sa karamihan ng rehiyon, na may dalawang pangunahing panahon. Ang tag-init na may kaunting ulan, at ang tag-ulan na may malalakas na pag-ulan. Ang mga pattern ng monsoon, ay kritikal para sa agrikultura, lalo na sa pagtatanim ng palay. Ang mga katangiang pisikal na ito, ay hindi lamang nagbibigay ng kagandahan sa Timog Silangang Asya, kundi sila rin ang humuhubog sa paraan ng pamumuhay, pagkakakilanlan, at mga oportunidad ng mga taong naninirahan dito. Ang lupa bilang buhay. Paano hinuhubog ng mga anyong lupa, ang pamumuhay sa Timog Silangang Asya? Ang pisikal na kapaligiran ng Timog Silangang Asya, ay may malaking papel sa paghubog ng pamumuhay ng mga tao nito. Ang iba't ibang anyong lupa, mula sa matatayog na kabundukan, hanggang sa malalawak na kapatagan at mga bulkan, ay hindi lamang nagbibigay ng tanawin,
kundi nagiging pundasyon din ng kanilang kabuhayan, kultura, at paraan ng pamumuhay. Mga epekto ng mga anyong lupa sa pamumuhay. Kabundukan. Pagtatanim sa matatarik na dalisdis. Ang mga kabundukan na bumabagtas sa maraming bansa sa Timog Silangang Asya, ay nagtatakda ng kakaibang paraan ng pagsasaka. Dahil sa matatarik na dalisdis, ang mga tao ay bumuo ng mga sopistikadong sistema ng pagtatanim. Hagdan-hagdang palayan. Ang paggawa ng mga hagdan sa gilid ng bundok ay nagpapahintulot upang matanaman ang mga dalisdis, maiwasan ang pagguho ng lupa, at mapanatili ang tubig para sa pagpapatubig ng palay. Pagtatanim ng gulay. Sa mas matataas na lugar, kung saan hindi angkop ang palayan, ang mga kabundukan ay nagiging lugar para sa pagtatanim ng mga gulay, na mas gusto ang malamig na klima, tulad ng patatas, repolyo, at carrots. Pagmimina. Ang mga kabundukan ay madalas ding mayaman sa mga mineral, kaya naman ang pagmimina, ay isa ring mahalagang kabuhayan sa ilang mga bulubunduking rehiyon. Kapatagan. Sentro ng agrikultura at paninirahan. Ang mga kapatagan ang itinuturing na puso ng agrikultura, at paninirahan sa Timog Silangang Asya. Pagsasaka. Ang malalawak at patag na lupain, lalo na ang mga nasa tabi ng malalaking ilog, ay perpekto para sa malawakang pagtatanim ng palay, ang pangunahing pagkain sa rehiyon. Dito rin matatagpuan ang iba pang mga pananim tulad ng mais, tubo, at niyog. Paninirahan. Dahil sa mas madaling pagtatayo ng mga bahay at infrastruktura, at sa mas madaling akses sa mga pangunahing pangangailangan, ang mga kapatagan ang kadalasang pinipili, bilang lugar ng paninirahan. Karamihan sa mga malalaking lungsod at sentro ng populasyon sa Timog Silangang Asya, ay matatagpuan sa mga kapatagan. Bulkan. Ang lupaing nagbibigay buhay. Bagamat ang mga bulkan ay maaaring magdulot ng panganib, ang kanilang presensya ay mayroon ding malaking benepisyo, lalo na sa agrikultura. Matabang lupa. Ang mga bulkan ay naglalabas ng abo at lava, na kapag naghalo sa lupa, ay nagiging napakamataba. Ang mga bulkanikong lupa na ito, ay mainam para sa pagtatanim ng iba't ibang uri ng mga pananim, kabilang ang mga prutas at gulay, na nangangailangan ng masustansyang lupa. Geothermal energy. Ang init na nagmumula sa ilalim ng lupa dahil sa bulkanismo ay ginagamit, upang makalikha ng malinis at alternatibong enerhiya, na nakakatulong sa pagtugon sa pangangailangan ng kuryente ng mga komunidad. Ang mga anyong lupa na ito, ay hindi lamang mga pisikal na katangian. Sila ay mga aktibong puwersa na humuhubog sa pang-araw-araw na buhay, nagbibigay ng kabuhayan, at nagpapayaman sa kultura ng mga tao sa Timog Silangang Asya. Ang pag-unawa sa mga ugnayang ito ay susi, upang mas maunawaan ang rehiyon, at ang mga mamamayan nito. Ang dalisdis ng buhay. Paano hinuhubog ng mga anyong tubig, ang pamumuhay sa Timog Silangang Asya? Ang Timog Silangang Asya, ay binasbasan ng maraming anyong tubig, mula sa malalawak na karagatan at dagat, hanggang sa mga malalaking ilog at masusing lawa. Ang mga ito ay hindi lamang nagbibigay ng kagandahan sa tanawin, kundi nagsisilbi ring sentro ng kabuhayan, transportasyon, at kultura, para sa mga mamamayan ng rehiyon. Mga epekto ng mga anyong tubig sa pamumuhay. Pangingisda, bilang pangunahing hanap buhay. Para sa maraming komunidad sa Timog Silangang Asya, lalo na sa mga bansang kapuluan tulad ng Pilipinas at Indonesia, ang pangingisda ang pangunahing hanap buhay. Pinagkukunan ng pagkain at kita. Ang mga dagat at karagatan ay sagana sa iba't ibang uri ng isda, hipon, alimango, at iba pang lamang dagat, na siyang nagsisilbing pangunahing pagkain, at pinagkakakitaan ng milyon-milyong tao. Industriya. Ang industriya ng pangingisda, ay nagbibigay din ng trabaho sa mga mangingisda, mga ngalakal, at mga empleyado sa mga pabrika ng pagpoproseso ng isda. Pagpapalitan ng kultura. Ang mga ruta, transportasyon, at kalakalan, ay ang nagpadali din sa pagpapalitan ng mga ideya, tradisyon, at impluwensya, sa pagitan ng iba't ibang kultura, sa loob at labas ng rehiyon.
Turismo. Ang mga magagandang anyong tubig ng Timog Silangang Asya, ay umaakit sa milyon-milyong turista taon-taon, na nagiging mahalagang bahagi ng ekonomiya ng maraming bansa. Mga dalampasigan at isla. Ang mga puting buhangin na dalampasigan, malinaw na tubig, at magagandang isla sa Pilipinas, Indonesia, Thailand, at Malaysia, ay tanyag sa buong mundo, para sa pagre-relax, panglangoy, at water sports. Mga ilog at lawa. Ang mga ilog tulad ng Mekong, ay nag-aalok ng mga cruise at paglalakbay, na nagpapakita ng lokal na pamumuhay at magagandang tanawin. Ang mga lawa naman ay nagiging destinasyon para sa pamamangka at pangingisda. Diving at snorkeling. Ang mayayamang marine ecosystem sa rehiyon, ay nagiging paraiso para sa mga mahilig sa diving at snorkeling, na nagpapakita ng kagandahan ng mga coral reefs, at iba't ibang uri ng lamang dagat. Ang mga anyong tubig, ay tunay na nagbibigay buhay sa Timog Silangang Asya, hindi lamang bilang pinagkukunan ng kabuhayan, kundi bilang mga daanan ng pag-unlad, pagpapalitan ng kultura, at pagpapahalaga sa kalikasan. Ang ritmo ng kalikasan. Paano nakaaapekto ang klima sa pamumuhay sa Timog Silangang Asya? Ang klima ay isa sa pinakamahalagang salik na humuhubog sa buhay sa Timog Silangang Asya. Ang mga natatanging pattern ng klima, lalo na ang monsoon o hanging habagat at amihan, ay may malalim na epekto sa bawat aspeto ng pamumuhay, mula sa agrikultura, hanggang sa pagharap sa mga natural na kalamidad. Mga epekto ng klima sa pamumuhay. Monsoon. Ang dalawang mukha ng panahon. Ang rehiyon ay nakararanas ng dalawang pangunahing hanging monsoon, na nagdadala ng magkaibang kondisyon ng panahon. Ang pagbabago sa pagdating at paglakas ng mga hanging ito, ay malaki ang epekto sa klima ng rehiyon. Habagat. Ito ay karaniwang umiiral mula Hulyo hanggang Setyembre. Ang hanging ito ay nagmumula sa Timog Kanluran, at dala nito ang malalakas na pag-ulan, mataas na halumigmig, at madalas na pagbaha. Ito ang panahon ng pag-ulan na kritikal para sa agrikultura. Amihan. Ito naman ay umiiral mula Oktubre hanggang Pebrero. Ang hanging ito ay nagmumula sa hilagang silangan, at kadalasang nagdadala ng mas malamig at tuyong hangin. Bagamat maaari rin itong magdala ng malalakas na pag-ulan sa ilang mga lugar, lalo na sa baybayin na nahaharap sa karagatang Pasipiko. Nakaaapekto sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Ang monsoon system ay direktang nakakaapekto sa siklo ng agrikultura sa Timog Silangang Asya. Pagtatanim. Ang simula ng pag-ulan na dala ng habagat, ay karaniwang senyales para sa mga magsasaka, na simulan ang pagtatanim ng palay at iba pang pananim. Ang sapat na supply ng tubig, ay mahalaga para sa paglaki ng mga halaman. Pag-aani. Ang pagkatuyo na dala ng amihan, o ang paghupa ng malalakas na ulan, ay nagiging senyales para sa pag-aani. Ang maayos na pagpapatuyo ng mga pananim ay mahalaga, bago ito anihin. Pagtugon sa pagbabago ng klima. Ang pagbabago sa pattern ng monsoon, tulad ng mas maagang pagdating o paghina ng ulan, ay nagdudulot ng malaking hamon sa mga magsasaka, na maaaring humantong sa pagbaba ng ani, o kakulangan sa supply ng pagkain. Mga suliranin tulad ng bagyo at pagbaha. Ang lokasyon ng Timog Silangang Asya sa rehiyong tropikal, at ang pagiging napapaligiran nito ng dagat, ay nagiging sanhi ng madalas na pagharap sa mga natural na kalamidad na dulot ng klima. Bagyo. Ang mga karagatan sa rehiyon ay madalas na pinagmumulan ng mga malalakas na bagyo, lalo na sa buwan ng tag-ulan. Ang mga ito ay nagdudulot ng malalakas na hangin, matinding pag-ulan, at pagtaas ng tubig dagat, na nakakasira sa mga tahanan, infrastruktura, at kabuhayan. Pagbaha. Ang malalakas at tuloy-tuloy na pag-ulan na dala ng habagat at mga bagyo, ay madalas na humahantong sa malawakang pagbaha. Ang pagbaha ay nakakaapekto sa transportasyon, nagdudulot ng pinsala sa mga pananim at ari-arian, at nagpapalaganap ng mga sakit. Tagtuyot. Bagamat kilala sa madalas na pag-ulan, ang ilang bahagi ng rehiyon ay maaari ring makaranas ng matinding tagtuyot kapag humina ang monsoon, o kapag nagkaroon ng mga penomena tulad ng El Niño.
Ang pag-unawa sa epekto ng klima ay mahalaga para sa paghahanda at pagtugon sa mga hamong ito, pagpaplano ng agrikultura, at pagtiyak ng kaligtasan at katatagan ng mga komunidad sa Timog Silangang Asya. Ang ugnayan ng kapaligiran at kabuhayan. Ang kapaligiran ay may malaking impluwensya sa uri ng mga gawaing pang-ekonomiya ng isang bansa. Ang mga likas na yaman at kondisyon ng isang lugar ay nagtatakda ng mga oportunidad at limitasyon para sa iba't ibang sektor ng kabuhayan, tulad ng agrikultura, pangingisda, pagmimina, at turismo. Agrikultura. Ang agrikultura ay direktang nakasalalay sa mga kondisyon ng kapaligiran. Ang uri ng lupa, klima, at pagkakaroon ng sapat na tubig ay mga pangunahing salik na tumutukoy sa kung anong mga pananim ang maaaring itanim at kung gaano kalaki ang magiging ani. Halimbawa, ang mga bansang may tropical na klima at masaganang lupa ay kadalasang umuunlad sa pagtatanim ng palay, niyog, at goma. Ang mga pagbabago sa klima, tulad ng matinding tagtuyot o pagbaha, ay maaaring magdulot ng malaking pinsala sa mga pananim, at makaapekto sa kita ng mga magsasaka. Pangingisda. Ang sektor ng pangingisda, ay lubos na nakadepende sa kalusugan ng mga anyong tubig tulad ng karagatan, dagat, at ilog. Ang dami at uri ng isda na mahuhuli, ay naiimpluwensyahan ng temperatura ng tubig, kalinisan nito, at ang pagkakaroon ng sapat na yamang dagat. Ang polusyon sa tubig, at ang labis na pagkuha ng isda, ay maaaring magpababa sa ani, at makaapekto sa kabuhayan ng mga mangingisda. Sa kabilang banda, ang malinis at masaganang anyong tubig, ay nagbibigay ng oportunidad, para sa masaganang produksyon, sa pangingisda at turismo. Pagmimina. Ang pagmimina, ay nakasalalay sa pagkakaroon ng mga likas na yaman sa ilalim ng lupa, tulad ng mga mineral, langis, at natural na gas. Ang mga bansang mayaman sa mga depositong ito, ay may mas malaking potensyal na magkaroon ng industriya ng pagmimina. Gayunpaman, ang pagmimina ay maaari ding magdulot ng pinsala sa kapaligiran, kung hindi ito gagawin ng responsable, tulad ng polusyon sa lupa at tubig, at pagkasira ng mga ecosystem. Turismo. Ang turismo, ay kadalasang nakabatay sa mga natural na atraksyon ng isang lugar, tulad ng magagandang tanawin, malilinis na dalampasigan, kabundukan, at mga natatanging anyong lupa at tubig. Ang pagpapanatili ng malinis at kaakit-akit na kapaligiran ay mahalaga, upang makaakit ng mga turista. Ang pagkasira ng kalikasan, tulad ng polusyon, o pagkasira ng mga coral reefs, ay maaaring makabawas sa potensyal ng isang lugar para sa turismo, na magreresulta sa pagbaba ng kita at trabaho, para sa mga lokal na komunidad. Mga hamon na dulot ng katangiang pisikal. Ang mga katangiang pisikal ng isang lugar, ay maaaring magdulot ng iba't ibang hamon, lalo na kung ang mga ito, ay nauugnay sa mga natural na kalamidad. Ang mga pagyanig ng lupa, pagputok ng bulkan, matinding lagay ng panahon, at pagguho ng lupa, ay ilan lamang sa mga panganib na kinakaharap ng maraming komunidad. Dagdag pa rito, ang pagbabago ng klima, ay nagpapalala sa dalas at tindi ng mga pangyayaring ito. Lindol, at pagputok ng bulkan. Ang mga lindol, ay dulot ng biglaang paggalaw ng mga tectonic plates sa ilalim ng lupa, na nagiging sanhi ng pagyanig ng lupa. Ang mga pagyanig na ito, ay maaaring magdulot ng malawakang pinsala sa mga gusali at infrastruktura, at maging sanhi ng pagguho ng lupa, o tsunami kung magaganap sa ilalim ng dagat. Sa kabilang banda, ang pagputok ng bulkan, ay ang paglabas ng magma, abo, at gas mula sa loob nito, na maaaring makasira sa mga kalapit na komunidad, at magdulot ng pagguho ng lupa. Bagyo at pagbaha. Ang mga bagyo, ay malalakas na sistema ng tropical na hangin at ulan, na nagdudulot ng malawakang pinsala. Ang mga ito ay kadalasang nauuwi sa pagbaha, kung saan umaapaw ang tubig mula sa mga ilog, dagat, o kanal, na nagiging sanhi ng pagkasira ng ari-arian at pagkalat ng sakit.
Ang pagtaas ng temperatura ng karagatan, at mas maraming evaporation sa atmosphere, ay nagpaalakas sa mga bagyo, at nagdudulot ng mas matinding pag-ulan. Pagguho ng lupa. Ang pagguho ng lupa, ay ang biglaang pagbagsak ng lupa mula sa isang bundok o burol. Ito ay maaaring sanhi ng malalakas na pag-ulan, paggalaw ng lupa, o lindol. Ang deforestation, o pagputol ng mga puno, ay nagpapalala rin sa panganib na ito, dahil nawawalan ng suporta ang lupa. Ang pagguho ng lupa, ay maaaring magdulot ng pagkasira ng mga gusali at kalsada, at pagkawala ng buhay. Climate change. Ang pagbabago ng klima, ay nagpapalala sa dalas at tindi ng maraming natural na kalamidad. Ang pagtaas ng global temperature, ay nagdudulot ng mas matinding init, mas mahabang tagtuyot, mas maagang pagkatunaw ng nyebe, at mas malalakas na hangin, na lahat ay nagpapataas ng panganib sa mga sakuna, tulad ng wildfires. Ang mas mataas na evaporation, ay nagreresulta sa mas makakapal na ulap, na may mas maraming tubig, na humahantong sa mas malalakas na pag-ulan at pagbaha. Ang pagbabago ng klima, ay nagpapataas din sa panganib ng mas malalakas na bagyo at tagtuyot. Ang walang hanggang ugnayan, kalikasan, at ang tadhana ng tao, sa Timog Silangang Asya. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa pag-unawa sa malalim na ugnayan, sa pagitan ng pisikal na katangian ng Timog Silangang Asya, at ng pamumuhay ng mga tao nito, ating natunghayan ang isang masalimuot, ngunit kamangha-manghang sayaw ng kalikasan at sangkatauhan. Ang mga anyong lupa tulad ng kabundukan, kapatagan, at bulkan, kasama ang mga anyong tubig na karagatan, dagat, at ilog, ay hindi lamang mga simpleng bahagi ng heograpiya, sila ang mga humuhubog sa tadhana ng mga mamamayan ng rehiyon. Nakita natin kung paano ang matatarik na bundok, ay nagtulak sa paglikha ng mga hagdan-hagdang palayan, at pagtatanim ng mga gulay, habang ang malalawak na kapatagan, ay naging sentro ng agrikultura at paninirahan. Ang mga bulkan, bagamat mapanganib, ay nagbibigay ng matabang lupa, na nagpapasagana sa ani. Ang mga anyong tubig naman, ay naging pundasyon ng pangingisda, nagsilbing mga highway para sa kalakalan at transportasyon, at naging atraksyon para sa turismo. Maging ang mga klima, na malakas na naiimpluwensyahan ng lokasyon, at mga anyong tubig, ay nagdidikta ng mga panahon ng pagtatanim at pag-aani, habang nagdudulot din ng mga hamon, tulad ng bagyo at pagbaha. Ang mga hamong ito, kasama na ang mga dulot ng lindol, pagguho ng lupa, at ang lumalalang epekto ng climate change, ay patuloy na sumusubok sa katatagan at kakayahan ng mga tao sa Timog Silangang Asya. Gayunpaman, sa kabila ng mga pagsubok na ito, ang mga mamamayan ng rehiyon, ay patuloy na nagpapakita ng kanilang pagkamalikhain, katatagan, at kakayahang umangkop. Ang pag-unawa sa mga pisikal na katangiang ito, ay hindi lamang nagbibigay sa atin ng kaalaman tungkol sa heograpiya, ito ay nagbibigay sa atin ng mas malalim na pagpapahalaga, sa kung paano ang ating kapaligiran, ay nakaugnay sa ating pang-araw-araw na buhay, at sa ating kinabukasan. Ang patuloy na paggalang at pangangalaga sa ating kalikasan, ang siyang susi, upang matiyak na ang ugnayan sa pagitan ng lupa at ng tao, ay mananatiling isang ugnayan ng pagbibigay buhay, hindi ng pagkasira. Mula sa matatabang kapatagan, hanggang sa malalawak na karagatan, ang bawat sulok ng Timog Silangang Asya, ay nagkukwento ng pakikibaka at pakikipagsapalaran ng tao, sa kanyang kapaligiran. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.